Ka-Express, si Kai Sotto, ang ating 7'3" center na naglalaro sa Japan B-League, ay muli nang nasa spotlight matapos pag-usapan ng ilang analyst ang paghahambing sa kanya sa dating number 2 pick na si Darko Milicic. Isang pangalan na madalas banggitin pag tinatalakay ang draft bust ng NBA. Pero, importante, iba ang konteksto ng pagkukumpara ngayon. Hindi ito paghusga, kundi pagsusuri kung paano maaring magbago ang trajectory ng isang international big kapag ma-develop ng tama. Sa practical na aspeto, ang pagbabalik rehabilitation at pag-evolve ng laro ni Kai ay malinaw na nakaayos sa present basketball standards, mobility, shooting touch at defensive timing. Mga traits na hinahanap ng modern NBA teams para sa stretch defensive bigs. At sa mga scouting boards at draft analysis na sumusubaybay sa kanya ay madalas nagbabanggit ng parehong potensyal at mga aspetong kailangang patatagin, strength, consistency at load management bago masabing NBA ready na ang isang international center. Ang historical reference kay Darko Milicic ay nagsisilbing paalala kung paano mag-fail ang transition ng ilang international prospects, maling fit, unrealistic expectations at maling development plan. Well, ang punto ng mga analyst na gumamit ng paghahambing kay Darko ay hindi para sabihin maulit ang parehong eksena kay Kai, kundi tinutukoy nila ang kahalagahan ng tamang long-term plan at playing environment, bagay na pinagtutunan ngayon ng Gilas at ng kanyang club team kung saan naglaro si Kai. Sa national team level, ang pag-angat ni Kai ay may direktang tactical implications para sa Gilas, rim protection, offensive spacing, at psychological lift para sa koponan at mga fans. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang progress ay sinusubaybayan hindi lang ng local media kundi ng mga international scouts. Kung maayos ang integration at walang setback sa injury management, pwedeng maging malaking player si Kai hindi lang sa Asia, kundi pati sa mas mataas na liga. Well, bottom line, ang paghahambing kay Darko Milicic ay nag-trigger ng usapan at sa halip nagiging learning point ito, parehong paalala at benchmark habang ipinapakita ni Kai ang steady development path, trabaho sa club, international exposure, at systematic reintegration sa Gilas. Ang susi para sa kanya ay ang combination ng tamang development program, load management at match-by-match proof sa international stage, hindi ang instant hype. Ang buong basketball world ay muling napalingon kay Kai matapos lumabas ang mga international scouting discussions na ikinumpara siya sa dating NBA number 2 overall pick na si Darko Milicic. Sa unang tingin, parang mabigat na pangalan ang kaharap, isang dating future franchise center na kalaunan ay tinaguri ang biggest bust sa modern NBA era. Pero sa kaso ni Kai, iba ang direksyon ng usapan. Ang mga analyst ay nagugnay ng pangalan ni Kai kay Darko ay hindi para husgahan kundi para bigyan diin kung gaano kahalaga ang development system at environment fit sa paghubog ng isang international big man. Matapos ang 2 taon ng ups and downs sa Japan B-League at ilang stints sa Gilas, unti-unti nang nabubuo ang bagong narrative para kay Kai, hindi bilang hype, kundi bilang case study ng pasensya at progress. Ayon sa mga ulat, ang kanyang rehabilitasyon mula sa kanyang knee injury ay maayos at ngayon ay mas nagiging fluid at mas efficient ang kanyang galaw sa ilalim ng basket. Ang improvement sa kanyang footwork, agility at timing sa depensa ay ilan sa mga dahilan kung bakit muling napasa ilalim sa radar ng mga foreign scouts ang kanyang pangalan. Well, kung titingnan ang parallel, parehong may towering potential sina Darko at Kai, parehong international bigs na may shooting touch at length, pero ang malaking pagkakaiba, si Kai ay dahan-dahan at systematic na binubuo, samantala si Darko ay thrown into the fire nang walang tamang preparasyon. Sa Gilas program, ang 7'3" center ay hindi pinipilit, bagkus tinutulungan sa tamang pacing mula sa conditioning hanggang sa role integration sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone. At habang binabantayan ng buong Asia ang pagbabalik ni Kai sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, malinaw ang narrative, Kai Sotto is not just chasing hype, he's building longevity. Ang mga eksperto ay nagsasabing
Kung magpapatuloy ang ganitong trajectory, maaring maging isa siya sa pinakamaayos na international big development stories para sa dekada, malayong-malayo sa sinapit ni Darko. At habang lumalalim ang usapan sa mga analyst circles, nagiging malinaw na ang narrative ni Kai ay isang modern template kung paano dapat hinahawakan ang karera ng isang international center. Sa panahon ng instant fame at one-and-done mentality, pinili ni Kai ang mas mahirap pero mas matibay na ruta. Ang dahan-dahang pag-akyat sa pamamagitan ng disiplina, maturity at consistency. Ang pagkokompara kay Darko, bagamat controversial, ay nagsisilbing mirror case, isang paalala kung gaano kabilis masira ang potensyal kapag minabadali ang proseso. At ang mga NBA analysts ay nagsabing kung may natutunan ang basketball world mula sa mga kwento ng mga bust, ito ay ang kahalagahan ng player development culture. Sa kasalukuyan, nakapaloob si Kai sa isang sistema sa Japan B-League na nagbibigay sa kanya ng regular minutes, proper medical monitoring at exposure sa structured competition. Ito mismo ang kakulangan sa career ni Darko nung siya ay tapon agad sa Detroit Pistons na puno ng veterans at walang developmental minutes. At sa gilas naman, ang papel ni Kai ay higit pa sa statline. Siya ngayon ang blueprint ng bagong direksyon ng ating national program. Mataas, mobile, team first at marunong mag-adjust sa sistema. At sa ilalim ni Coach Tim, binibigyan siya ng balance role bilang rim protector at stretch big habang pinapaunlad pa ang decision-making sa high post sets. So, ibig sabihin, hindi lang physical attributes ang binubuo, pati basketball IQ at leadership. Well, analytically, malinaw ang impact ni Kai sa Gilas system. Sa mga tune-up games at scrimmages, tumataas ang defensive rating ng koponan kapag siya ang nasa court. Ang kanyang presence sa paint ay nagbabago ng shot selection ng kalaban at nabibigay ng kalayaan sa mga guards na umatake ng mas agresibo. At kung mananatiling consistent ito sa qualifiers, maaring ito na ang turning point ng pangmatagalang plano ng Pilipinas sa FIBA stage. At higit sa lahat, ang pagkukumpara, minsan nakikita bilang negatibo, ay nagiging inspirasyon ngayon. Sa halip na matakot sa label na bust, ginagamit ni Kai ang mga ganitong narrative para patunayan na ang bagong henerasyon ng Pinoy big men ay may kakayahang magtagal, hindi lang sumikat, at sa bawat rebound, bawat block at bawat possession, unti-unti niyang binabago ang kwento mula hype tungo sa tunay na legacy. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.